triangle of crime. Pag-usapan natin. Magandang buhay, this is Binibining Divine Grace, isang registered criminologist dito sa Pilipinas. At pag-usapan natin ngayon ang tatlong elemento ng triangle of crime. Ito ang ating crime triangle sa pag-aaral ng criminology. Ang bawat side nito o ang tatlong elemento nito ay sobrang crucial upang maisagawa ang krimen. The absence of one of this element is, syempre, impossible na magawa ang crime. Start with the desire. Desire is the criminal's motivation to commit the crime. Tagalog, kagustuhan ng tao na i-commit yung crime, yon ang elemento na ito. Example, desire mo na magnakaw. It talks about the feeling ng isang tao. Na also, yung nagpupush sa kanya na gawin yon. Those reason, may maaring personal or para sa ibang tao. Example, merong mga crime na kinocommit dahil sa salatan sa pera. At di ba nga meron tayong tinatawag na kapit sa patalim. Ang dahilan na yon ang nagpupush sa tao para mag-commit ng crime. Pangalawang elemento naman is the capability. Capability is the criminal's capacity to commit the crime. Kung nga ba to sa Tagalog, ito yung kakayanan, abilidad para maisagawa yung krimen. Example, ang plano ay mag-rob o magnakaw. Isang malaking mansyon or syempre, usually yung mga mansion or malalaking bahay ay covered yan ng mga CCTV camera. Para successful ka na makapagnakaw sa mansion na yun, syempre, una dapat meron kang desire. Pangalawa is may capability ka na hindi ka ma-detect o makita ng CCTV. Syempre, dapat meron kang capability or kakayanan na pumasok doon sa mansion or doon sa bahay using your body. Tatlo naman is the opportunity. Opportunity is the chance for the crime to occur. And among those three elements, opportunity is the most important. Kung ang krimen ay hindi maisagawa o maging successful, ang inaalis talaga sa tatlong element na to is the opportunity or chance ng isang tao na makumit yon. Kaya meron tayong patrol sa PNP. May mga nakikita kayong mga nagpapatrol na police through motor vehicle. Isa naman nakamobile, diba? Nagro-robe sila within their area of responsibility. And usually naman, ang mas nakikita natin is mga police na nagpuput patrol. The very reason of that is to eliminate the opportunity of the offender to commit a crime. So, diba, usually may nababasa kasi ako sa Facebook na parang itong mga police na to nakatambay lang, ganon. Wala namang ginagawa, nagsiselfone lang sa kanto or kung saan man sila makita. Alam nyo, yung theory of omnipresence ay sobrang halaga nun. Kasi kapag nakakita ka ng police, diba, and the first thing that will come into your mind is kailangan kong mag-behave, kailangan kong umayos. Kaya sa tatlong element na to, itong opportunity, yung pinaka dapat inaalis, hindi maisagawa or mag-succeed yung pinaplanong krimen ng isang offender. Let's say meron na siyang desire, let's say desire na magnakaw. Also, meron siyang ability. Pero kung wala siyang opportunity na magnakaw, syempre hindi magsasucceed ang plano niya. Sana naging malinaw. Kung ikaw ay isang criminology student, aspiring registered criminologist and registered criminologist, pwede ka pong mag-comment dito para mas mapalalim pa ang ating pinag-usapan. So, see you in the next one. God bless.